Good day ka-organics! Ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano ang hand pollination sa ampalaya. First step po ay hahanap kayo ng female flower at male flower. Ayan, nakakuha na po tayo ng male flower. Ang male flower ay plain flower lang po siya at walang baby fruit. Habang ang female flower naman po ay may bulaklak siya pero may baby fruit po. Third step po ay ipagdikit na natin yung mga bulaklak, yung male at female flower. Sa pamamagitan nito, ang pollen ng male flower ay didikit doon sa stigma ng female flower. Gawin niyo po ito before 8 AM ng umaga para po nakabukas pa yung bulaklak ng ampalaya. So, madali po siyang ipagdikit. Fourth step po ay titingnan natin yung female flower kung nakadikit na ba yung pollen ng male flower. Para sigurado po tayo na bubuo talaga yung bulaklak na female flower or yung baby fruit na ampalaya. Fifth step po ay pag tumiklop na po yung bulaklak ng female flower, ay pwede na po nating babalutin ng plastic. So, katulad nito po, ayan, malaki na yung ampalaya. Ang ginawa ko po mga pambalot ay medyo malaki na plastic. Hindi po ako gumagamit ng ice water na plastic. Kasi maliit at paglalaki na po yung ampalaya ay masikip na at magkakaroon ng moisture na dahilan po ng pagkasira ng ampalaya. Ang hand pollination po ay napakalaking tulong po talaga sa mga halaman natin para mas lalong dumami yung bunga. Ang natural pollinators po ay yung bees, yung butterflies, saka yung hangin. Pero mas maganda po talaga na mag-hand pollinate din tayo sa ating halaman para mas lalo pong dumami yung bunga at masagana po yung ani natin. Kasi wala pong masasayang na female flower kasi sure po tayo na after hand pollination ay ma-fertilize po sila or mabubuo. Ganun lang po kadali ang hand pollination or cross pollination sa ating ampalaya. Good morning po mga ka-organic. Ngayon po ay ibabalot na natin yung na-hand pollinate natin. So after 2 days, pag ganyan na po yung flower niya, yung nakatiklop na or naka-close na, ay pwede na natin yung balutin. So ang gagamitin lang natin ay ito, cellophane lang. Recycle lang ito. Pinagbalutan ng ulam. At hinugasan ko lang, sinabunan para malinis na. Pero mas maganda talaga yung net para hindi mag-moist or masira yung bunga. Pero okay lang naman na ganito kasi maluwag naman. So, pag ganito, bubutasan lang natin sa pinakababa. So, nakikita nyo po na basa pa yung cellophane or plastic. Pero wala pong problema kasi at madali lang po yung matuyo. Dahil bubutasan po natin yung cellophane or plastic para magkaroon po ng airways or dadaanan ng hangin para hindi po magkaroon ng moisture. So, ganyan lang. Tapos, bubutasan natin.
kailangan po talaga nating balutin yung maliliit na ampalaya or baby fruit para po protection sa mga fruit flies. Pero pag lumaki na po yung ampalaya or bunga, ay pwede na pong i-remove yung plastic. Kasi hindi na po makakain yan ng fruit fly. Ayan, medyo lumaki na po yung bunga ng ampalaya. At i-check po natin yung balat kung may butas ba, kung kinain ba ito ng fruit fly. Kasi pag may butas na po ay hindi na po yan lalaki kasi masisira na. Araw mga ka-organics, yan po ay April 7, 2021 at mag-harvest po tayo ngayon sa ampalaya na ang dami na pong mga bulaklak at bunga. Ito po. Binilang ko po ito kahapon 39 pero ngayon may nakikita na naman ako na bagong sibol na mga bulaklak. So mga 40 plus na po within 2 months, more than 2 months kasi itinanim ko po ito 3rd week of January. Ito po. Malaki na po oh. Kunin muna natin yung pambalot. Tapos yung isa doon. Pure organic. Wow! So, ayan o. Yung isa. Yan po. Tapos may isa pa dun sa ito po yung isa. Hindi pa masyadong malaki pero pwede na po. Wow! No, ayan po, may 3 tayong na-harvest ngayon. Pero naka-harvest na po ako. May 4 na po na akong nakuha sa puno na ito. Sana po ay manatutunan kayo sa pagtatanim ng ampalaya sa aking video. Sana po i-like nyo, i-share, at i-subscribe yung channel ko, mga organics. Thank you for watching po. Ingat po kayo palagi. God bless. Kain na po kami ng umagahan. Tara po, kain na po tayo.